kaibigan. Well, gusto po natin na bigyan linaw kung ano ba talaga itong proposal na binigay natin. 9-page proposal po patungkol sa abolition of Congress that would lead to a 1 trillion peso savings per annum for our country. Marami nagtatanong, sino na ang gagawa ng batas? No? Magmula po sa barangay level hanggang sa pagpunta po sa national level. No? Well, umpisahan po natin sa barangay dahil isa po sa ating akda ay mawala na po sana o ma-abolish na yung pagboto sa mga sangguniang kagawad. Minarapat po ng ating proposal na yung mga leaders po sa purok, no, ng inyong barangay na maaari naman pong i-appoint eventually ng ating barangay leaders sa pamamagitan po ng punong barangay. Sila po ang maaaring maging miyembro po ng legislatura sa barangay level. Alam niyo naman po, hindi naman palagi nagkakaroon ng mga batas o ng mga ordinansa, resolution na inaaprubahan ang barangay. Ang importante po sa kanila yung kanilang barangay development plan. No? At ito po ay binabalangkas at pinapasa po ito ng Barangay Development Council. At magmula po sa Barangay Development Council, iaangat po nila ito sa Municipal Development Council. So pagdating naman po sa munisipyo o sa syudad, dahil ang iboboto lang po natin ay city mayor, city vice mayor, at municipal mayor at municipal vice mayor, yung mga barangay captain naman po na binoto doon sa bayan na yun o sa syudad na yun ang magpupuno o siya pong magsasagawa ng trabaho ng legislatura. Kung papansinin po natin, once a week lang na nag-a-attend ang mga legislators natin no, sa lokal na level, unless may mga special sessions upang talakayin yung mga ordinansa, resolution at kung ano pang mga legislative agenda ng munisipyo. So instead po na boboto tayo ng mga konsihal, no, yung mga sangkunyan natin no, kung saan meron pang mga SK chairman na representation, may ABC president at may mga iba't iba pong mga sectoral representation, mawawala na po ito. Ang hahalili po ngayon dito ay yung mga barangay captains, no? Na sila po ang representasyon ng lahat ng barangay doon sa munisipyo at sa syudad. At pag yung Municipal Development Plan ay naisagawa sa pamamagitan ng Municipal Development Council na binubuo ng mga barangay captains, pinamumunuan ng municipal or city vice mayor, ito naman po iaangat nila sa probinsya. So sa probinsya naman po, dahil tayo may provincial governor at provincial vice governor, the vice governor now will preside the provincial legislature, which will be composed of the elected mayors naman po sa probinsya na yon. So sila pong lahat ay magkakaroon ng parang convention o magkakaroon sila ng trabaho at kung ano man po yung mga binabalangkas ng mga ordinansa, resolution at kung ano man po mga plano na legislative agenda ay dadaan po sa kanila. So instead na bumoto ka ng provincial board member, hindi na po kung sino yung mga naiboto natin mga mayor, automatically sila po ang magiging legislators natin on the provincial level from time to time. Hindi naman po palagi yan, hindi naman po weekly yan. Sabi nga at least magkakaroon po sila ng pagkakataon na magbalangkas ng batas, ordinance or resolution 4 times a year. Importante naman po dyan budget. So after the Provincial Development Council, madalas po dinadala to sa Regional Development Council na kung saan mga gobernador po ang namumuno, nakahanda na po yung gobernador para umangat siya ngayon doon sa National Legislature na kung saan ito pong kongreso natin na binubuo ngayon ng Senado at saka ng lower house, itong mga representante po natin congressman, ngayon po ito na ibubuin na lamang ng mga governors at saka mga highly urbanized city mayors. So, sa ngayon po, meron tayong 82 provinces, meron tayong 33, if I'm not mistaken, ng mga highly urbanized cities. So, mga 120 plus lang po ang magiging mga representative po natin sa National Legislature. So, sila po ang gagawa ng ating national budget. Sila po ang mag-aaproba ng mga binabalangkas ng mga priority bills din po ng Pangulo. And this will be presided by the Vice President. Ganun po yung ating struktura na ibinibigay na proposal po para po dito sa binabanggit natin. So we're not actually abolishing the